Dito na Vegas, Tibupor, Kapitan. Wala na bang mas bibilis pa dito? Estupido! Kung bibilisan po naman natin ito ay malalagasar tayo sa mga kalayan dito. Es muy molesto. Ang gayon, napakabili lamang ang pasilunos ng problema. Gumawa lang tayo ng bakit magawa sa kanya. Sarahan ng ilog kasi. Ngunit Ginoong Simon, saan ka makakakuha ng sapat na pira para pangbayad sa manggagawa? Hindi na kailangan doon kasi ang pagkat lamang ng mga binigyo. Ngunit walang sapat na bilanggo ang magagagawa sa iyong nais ginawa. Kung gayon, hayaan natin ang mga namayaman at trabaho mo sa pilisan. Bata man ang maganda. Sadyang kaguluhan lamang ang may dudunot ng Ginoo. Mas mabuti pang mag-alaga sila ng itik para mas lumalim pa ang lawa. At ako'y tutorial doon sa studio sapagkat nadami lamang ang balat sa paligid na siya yung pinaka-pinagdidirihan ko. Kung atin naman gagawin ng ating suggestion, kaya pa kung wala siyang magsikal ang mga ganap. Hindi ako papayag na alis ka. Babalik lang ako sa gubat. Patawad, Ingkong, ngunit ito lamang ang solusyon upang maitugas ko si Ama. Ganyan ba ka-importante ang agnos na ibigay ni Basilio para isang lang iyong buhay kay Herman at Pinchang? Opo, kaya't patawad. Binihag na nga si Tales at ngayon magpapaalila ka sa 250 halaga na pira. Huwag po kayong mag-alala. Ginagawa ko po ito para kay Ama. Sino yan? Ginoong Simon? Imposible! Huwag kang lumapit kung hindi gustong mamatay. Walang ibang nakakaalam sa puntod ng aking ina, kundi ang taong tumulong sa kanya at walang iba kundi si Ibarra. Sino ako sa inakala mo? Yung taong inakala ng lahat na patay na. Basilio, ikaw ay nakatuklas ng isang malaking lihim na pwedeng ikamatay ko at ikasira ng aking mga plano. Mag-alala, ligtas ang lihim sa akin. Siguraduhin mong hindi ko pagsisisihan na pagtitiwalaan kita. Pareho tayong uhaw sa katarungan, kaya't magtulungan tayo. Isang karangalan para sa akin na matulungan ka din ng Ibarra. Ngunit ayaw kong makialam sa politika at naniniwala akong karunungan ang makatutulong. Ingkong, huwag po kayong mag-alala. Babalik rin naman po ako. Paalam po, Ingkong. Napakatamad mo talaga mag-aral. Hindi nararapat kayo maging scholar. Tama na, Padre. Alam ko mas mataas ang ranggo nyo kaysa sa akin, pero hindi naman dapat laitin nyo kami. Kaya dyan na muna kayo. Pagtatagulong muna tayo ni Padre Irene tungkol sa ating mga plano. Kailangan natin mapapayag si Ginoong Subo at si Ginoong Pasta. Kung ganoon, ako na lang magsasabi kay Ginoong Pasta. Buenos dias, Ginoong Pasta. Meron sana akong hiling sa iyo. Ano yun, Isagani? Nais ko pong kausapin niyo si Don Custodio tungkol sa aming mga plano. Isa lang ang aking masasabi at iyon ay hindi. Hindi ako papayag sa iyong hiling. Magandang araw sa iyo, Teresa. Magandang araw sa iyo. Anong luluto sa iyo? Nais ko sana singilin ka sa iyong utang na 5,000 piso. Ako man din, ngunit wala akong pera. Kung ganon, ay upang mabawasan ang iyong utang, ay nais ko sanang ilagay ang aking mga armas sa iyong bodega. Paano kung tayo mahuli? May malalagot. Huwag kang mag-aalala. Dahil ang mga armas naman ay unti-unting lilipat sa ibang lagakan. Oh, sige. Payag na ako. Oh, Basilio. Kumusta nga pala si Kapitan Tiago? Nandoon sa kanyang silid, Ginoo. Matamlay pa rin, kagaya ng una. Ah, ganun ba? Tungkol nga pala sa sinabi ko sa iyo. Napag-isipan mo na ba yun ng maayos? Pasensya, pero ayaw ko talaga. Pakiusap, Basilio. Ngunit, nais ko sanang ikaw ay mamuno sa isang pulutong na maghahasak sa Kalathang Maynila upang mailigtas natin si Maria Clara. Hindi mo pa ba alam na matagal na pumana kung iniirog si Maria Clara? Yung ibig mong sabihin, patay na si Maria Clara?
Bakit di ka ganito na? Basilio, kasama ka ba sa paglalagay ng mga paskil? Sigalitin mo ng mga private doon. No? Wala akong ginalaman tungkol dyan. O siya, sige, maiwan ka namin. Daba. Basilio! Huli sila yan. Hermana! Basilio, ikaw pala yan. Anong ginawa mo dito? Magandang araw, Hermana Pensyang. Kiusap, payagan niyo na akong kunin si Holly. At bakit ko naman gagawin iyon? Hindi pa ba sapat ang pagtatrabaho niya sa iyo? Kung ganon, hindi ko na sana siya pinautang kung hindi na matutubo ang aking mga salapi. Stop, Hermana. Huwag na po kayong tumutol. Handa ako magbayad ng salapi. Meron ba? Sige, payag na ako. Huli, maaari ka nang sumama sa kanya. Maraming salamat po, Hermana. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako aking Holly. Pero hindi ko pa rin alam kung saan tayo titira. Teka lang, ba't ka napapangiti? Halika, may ipapakita ako sa iyo. Tas kamay mo! Luhod! Bakit niyo siya hulihin? Wala naman siyang kasalanan. Huwag kang mag-alala, Holly. Ayos lang ako. Magandang araw sa iyo, Padre Camora. Magandang araw din, Julie. Nais ko sanang sabihin sa iyo, natulungan niyo po akong makalabas sa kulungan si Basilio. Daron ba? Sige, natutulungan kita. Padre! Mag-iusap! Ginoong Simon? O Basilio, anong pakay mo dito? Pumayag na ako sa iyong nais, Ginoong. Kung ganon, tama ang iyong desisyon. Halika, pumasok ka. Tingnan mo ito, Basilio. Teka, lampara ba yan? Oo, tama. Lampara nga. Ngunit ito'y hindi lampara lamang. Ito ay isang dinamita. At sa pamamagitan nito, sasabog ang piging mamayang gabi. Mapapaliwanag nito ang buong bayan, ngunit panandalian lamang. Sa oras na itaas ang mitsa, boom! Sasabog ang buong bayan. Ngunit, paano po, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno, Basilio. Kayong dalawa ay opisyal ng kasal. Naway kayo ay biyayaan ng Diyos na may kapal. Uy, Isagani, saan ka pupunta? Uy, Basilio, ikaw pala yan. Nais ko sanang puntaan ng aking irog na si Paulita upang mapigilan kanilang kasal ni Juanito. Isagani, huwag kang pumunta doon. May dinabitan sa simbahan na iyon. Hindi maaari! Na wakas, kayong dalawa ay kasal na. Malapit nang mawala ang ilaw ng lampara. Pagkitaas ng mitsa. O Padre, ako ay isang makasalanan. Ako ang siyang utak sa lahat ng pag-aalsa dito sa ating bayan. Ako si Simon. At ako